Kabalikat Legislative Category, Provincial Level, Regional Mimaropa Level, and National Level, Honorable Augusto Leo M. Livelo. Harap po, harap. Ladies and gentlemen, para po sa TESDA Marinduque, ang ma-recognize po sa municipal level ay napakamalaking bagay na. Para po ma-recognize sa isang patimpalak ng kagalingan sa provincial level, regional level at national level ay napakalaking pagkilala. Para po sa kanyang mensahe para sa ating lahat, our Kabalikat Legislative Category winner, provincial and national, Mayor ng Mugpog, Honorable Augusto Leo M. Livelo para sa kaniyang mensahe. Yung mahirang ka bilang municipal, provincial, regional hanggang national, yung municipal pa lamang ay napakalaking karangalan. Totoo po yan, sa totoo man. Dahil nakausap ko si Sir Baron nung awarding, sabi niya, Mayor, butas ng karayom ang dinaanan mo bago ka nakaakyat ng national level. But I do not know na talaga palang national yon. Ang assumption ko po, dito lang yun sa provincial, kaya doon mag-award. So ito na po yung kaganapan ng matagal na pong pinangarap. Una, ang pangarap ko po sa buhay, even nung college life po ako, ay simple lang, sana mabaliktad natin ang society. At ito po ang tanda ko sa professor ko nung college ako sa sociology, kay Miss Panopio. Sabi niya, hindi mo mapapaunlad ang bansa hanggat namamayani yung dating sistema na ang society natin ay hindi baliktad na trianggulo. Let us invert the society. Ilagay natin sa mataas na parte ng pyramid yung malaki na kung saan yun po yung masa. Masa na ang dahilan para sila ay mabaliktad ang society natin, we have to equip them. Ang karunungan, sabi ni Dr. Rizal, ang pag-asa natin para makaahon sa kahirapan. At natatandaan ko pa yung sabi ni tatay, dahil aminin ko po sa inyo ng totoo, sa magkakapatid po, ako po ang inabot ng 7 taon sa kolehiyo. Ang dami ko pong course na kinuha, na every semester, dalawa lamang pong subject ang pinapasa ko. And the rest of them, dinadrop ko na. Ngayon, ito na po yung parte ng buhay na dumating nga yung punto na halos abutin na ako ng pinakabunso kong kapatid. One time, sinabihan ako ni tatay, kumpleto ka na ba sa buhay mo? Gusto mo ba na yung ganyan? Until such time ulit, nakakita ako ng mag-ama na yung isa ay may hawak, pasan-pasan niya yung araro, yung anak, hawak-hawak niya yung kanister, at hawak yung isang anak na kalabaw. Tinitingnan ko siya dun sa daan, sa harap namin. Hindi ko alam yung tatay ko nasa likod ko. Sabi niya, kung ganyan-ganyan ang buhay na gusto mo, bukas na bukas din, ibibili ka namin ng mag-asawang kalabaw, ibibili ka namin ng gamit sa pamananggete, panguha ng tuba, pag-araro ng tubigan, at wag na wag ka nang maharap at luluwas sa bayan. Doon ka, sa lupa natin doon, sa barangay. So dumating po yung punto na parang ako'y tinalba ng hiya. Humingi ako ng pamasahe, diretso akong paalis. At eto na po, ngayon ko rin naramdaman nung mayor na ako, na may pinuntahan akong barangay, na may tinanong akong mga binatilyo, bakit nandito kayo? Dapat kayo nasa eskwela. Mayor, hindi po namin kaya mag-eskwela dahil wala na po kaming pamasahe. Pinilit po namin pumasok sa ALS. Wala na din po kaming pangsustento sa pang-araw-araw na gastusin. Gusto po namin mag-TESDA.
pero wala po kaming ikagaganap para makapag-aral. So hindi ko po maintindihan kung ako'y napapahiya sa sarili ko dahil may gusto akong gawin. And again, nandun na naman nakarehistro, we had to invert the society. Let us change the world, sabi ko nga. Ganito, hanggang sa bago mag-pandemic, sumiksik na po sa isip ko yung KKK. And what is KKK? Yun po yung executive agenda ko under my 10 points agenda in my first and second term na hindi ko napunuan. 3 na talagang masterpiece na doon natitira is education, health, and livelihood. Tinagalog ko na po, KKK. Karunungan, kalusugan, kaunlaran. And then lastly, pag nakumpleto ko po yon within this year, papasukan ko po na po yung pang-4 na K, which is kalikasan. Thank you, Ma'am Aimee, at ako'y nagka-idea sa iyo. Ngayon, bakit po natin kinakailangang ma-equip ang ating mga out-of-school youth? And even po yung hindi na nakapag-aral na gusto pang magkaroon ng panibagong hakbang doon sa kanilang buhay. Nandun po ang TESDA, na madalas ko pong inadalangin nung araw, gustong-gusto kong magkameron ng Mugpog Technical Institute. Na itatay up ko po ito sa TESDA. And that time, hindi pa po si PD Ampir ang PD natin. So, luckily, na nag-courtesy call po ito sina Ma'am Ampir, sina PD. Sabi ko, Ma'am, ako man din ay may programa sanang para sa out-of-school youth. Kasi ang idea ko po ay yung ALS. Ang ALS natin, Alternative Learning System. Ngayon, sabi ko nga, ang dami nating pinasok sa ALS. Ano yung kasunod? Hanggang doon lang ba sa ALS? Yung iba, nakakapasok, nagiging professional, teachers at kung ano-ano pa. How about those who cannot afford to study in a higher education? So sabi ko, iangat natin ng kaunti. Ito ang sagot, TESDA. Inoffer ko yan kina Ma'am Ampir kasama si Sir Erwin. Sabi ko nga sa kanya, Ma'am, gusto kong magkaroon dito ng Mugpog Institute, tulungan niyo ako. Sabi nila, ay Mayor, tama-tama. May programa ang TESDA, naghahanap lang ng lote. Kako, ang tinuro ko po sa kanila yung baba ng simbahan na kahilera na during my grade 6, in elementary grades, yun po yung lugar na tinuro ko. You know why, ma'am? Memorable sa akin yung lugar na yon. Alam mo kung bakit? Doon kami lagi napapa-squat. Doon kami lagi napapa-squat yung classroom na yon. Kaya I cannot forget my grade 6 life. Ngayon, yung pinag-i-squatan natin ngayon, nung araw, pinag-i-squatan ko, ano ngayon? Yun na, nandun na po yung TESDA. At bakit po ako nagkaroon ng lakas ng loob? Salamat kay Congressman, Speaker. Nung pinakita ko sa kanya nung time na nag-MOA signing tayo, nasabi ni Secretary La Peña, medyo malaki to, tataas. Sabi ni Kong sa akin, Kuya, magkano to titingnan mo? Kapo, mga 90 plus yan. Oo nga, kasi 60 plus lang yung nakalagay. Sige, sisikapin natin maging 3-story building yan at utay-utay natin punduhan. So luckily, after few months, dumating po ma'am yung advice sa inyo, at nagkaroon na nga ng groundbreaking. At eto na. Hindi ko rin po alam na aakyat ako sa entablado doon sa Mega Mall na ang nilalabasan pala nung pinagkukuha na data ng aking mga staff sa munisipyo ay yung pala yung i-validate na papunta na po doon sa national level. Tama po ba ako, ma'am? Sabi ko, bakit ako may ganyan? Ano yan? Ay, hindi, wala po ito. Kailangan lang sa So, salamat po kay Ate B, yung aking pong OIC, Municipal Administrator. Siya po yung ka-counter ko pagdating sa DOLE, lahat ng mga biyaya para sa mga kabataan at mga manggagawa sa kanya po laging nakakadaan. Salamat po sa aking mga staff. Nandiyan po si Kati. Sila Kati po ang nagkuha lahat ng mga data. At yung aking pong si Bong nasa DICT at kasama po iyan ni Ma'am Franz. Sila po yung gumawa ng documentation.
So, suma total, ito na po yung kinalabasan. Salamat po sa TESDA. At hindi rin po ako nagkakamali. Nung unang-una na nagpunta ako ng Marelco, na ako ay nahalal na presidente, ang isa po na naging produkto namin sa programa ng TESDA at saka Marelco ay magkaroon ng training, yung basic lineman course. Nandito po si Mr. Lingon. Nasaan si Mr. Lingon? Nandito ba? Yan. Marami nating napag-graduate dito. But unfortunately, nawalan ang Marelco, yung lahat nagpunta sa abroad. Kasi katapos lang ng giyera ng Iran-Iraq. So, magaling na rin. Ano po ang naging ehemplo? Ano po ang naging output? Ang naging output nito, yung employment natin ay tumaas. Tumaas ang remittance by those people na nag-aral po para magkaroon ng technical capability. At ito po, ipinagmamalaki ko rin sa inyo na malaki din po ang nagawa ng TESDA natin. Dahil ito po ay isa sa magiging sagot natin doon sa sinasabi nating teenage pregnancy. Ang taas po ng rate ng teenage pregnancy natin. At ito po ay nakakatakot pag hindi po natin nagamot. Sabihin na natin nandyan na yung problema. Alam natin ang napapapasok sa teenage pregnancy, most of them ay walang trabaho. Tama? Yung iba pong mga nanay na napakabata, pinasok namin sa ALS. And then what's next? Ipasok natin sa TESDA. At kung makikita po ninyo ang datos, doon sa teenage pregnancy natin, usually sa kanila po nanggagaling yung mga malnourished na bata. So ito po ulit ang sagot. Kailangan ng trabaho, matapos sa ALS, magdiretso sa TESDA. Pag siya ay nakakuha ng NC2, thank you very much, ilalagay natin sa trabaho. At palakpakan po natin yung ating mga counterparts, from private to government, NGOs, people's organization, medical sectors natin, nandyan po sila handang-handang tumulong sa atin. And even po yung mga resorts natin, lahat po yan ay nakabukas ang palad para tanggapin ang mga produkto ng TESDA. Here and abroad, welcome po yan basta't may NC2. Ayun. Hindi ko rin po alam kung bakit ako'y napaparito. At ako po'y nagpapasalamat at ang lahat pong ito ay hiram ko lang sa Panginoon. Instrumento lang po tayo ng Panginoon para ipalaganap at ihatid sa kapwa kung ano ang tamang serbisyo. Provided na ito ay nasa puso mo, provided na tayo ay sincero, and of course, ang kailangan natin ay yung tinatawag nating capability kung talagang kaya natin. Sincerity at yung talagang disposisyon natin na what you think, yun po yung dapat mangyari. Without any intervention or kung ano-ano man, pairalin po natin ay yung tama. Kung ano po yung nakikita natin na makakabuti sa nakakarami, yun po ang ating pairalin. So sa inyo pong lahat, una, maraming salamat. At sa Panginoon po, maraming salamat. And then last August 1, ako po ay nagkaroon ng dual citizenship. Ako po ay Filipino citizen and at the same time, senior citizen. O, palakpakan po natin yung mga senior natin. Yan. Ngayon, bilang gantimpala at pa-birthday man lang sana, may pwede po tayong piyasa na pwedeng kantahin diyan. Ako po'y mag-request naman, isang pa-birthday lang at gantimpala natin sa TESDA, not for me, sa atin pong TESDA. Ma'am Franz, pwede ba? Sige lang. Hindi ako bababa din hanggat hindi mo kinakanta yung paano kita mapasalamatan. Okay. Ma'am, pwede po. Thank you, ma'am. Bababa na po ako. Maraming salamat po, ma'am. Congratulations, TESDA. Congratulations, the all partners and stakeholders. Mabuhay po tayo. Mabuhay po.